Paulit-ulit niyang sinasabi, tumigil ka ng maglaro kasi kakain na tayo. Dapat yon, kapag sinabihan kita ng 2 beses na tumigil at hindi ka tumigil, papatayin ko na yung internet at kukunin ko na yung gadget. Posible siyang mag-tantrum? Yes, definitely posible siyang mag-tantrum. Pero consistent po dapat yung follow-through ng consequence. Hindi ba ako nananakot, Teacher Tina, pag ginawa ko to? Nasa pananalita po natin yan pag kinakausap po natin sila. Malinaw yung rule, 2 beses kitang sasabihan, pag hindi ka pa kumain, kunin ko na yung gadget at saka papatayin ko na yung wifi. Very clear, very firm, and consistent. Wala pong pananakot to. Mas consistent pa actually yung bata. Sometimes, kesa dun sa inconsistency ng magulang. Minsan, galit si mommy. Minsan, hindi. Minsan, kalmado. Minsan, ang taas ng boses. Minsan, nagpa-follow through. Minsan, hindi. Wala na siyang consistency. Minsan, pinapagalitan. Minsan, pinapalampas. So, yung bata, ang conditioning natin sa kanya, okay, kaya kong lumusot dito. Hindi ko na lang siya pakikinggan. Kasi wala namang mangyayari sa akin. Or wala namang consequence. A child's language is consistency and consequences. Ibig po sabihin, action-based. Pag may ginawa ako, ito ang mangyayari. Your inconsistency is what is consistent. So, hindi na lang po niya kayo pakikinggan. Lagi po sinasabi ng mga magulang, teacher, bakit sa classroom sumusunod yung anak ko, tapos sa bahay hindi? Consistent kami sa pag-implement ng rules ng classroom. But first, very clear muna yung rules sa kanila. Actually, yun ang unang-una naming dinidiscuss first week of class. These are the classroom rules. So, ang pinaka-importante doon ay, paninindigan po ninyo yung rule or yung consequence na pinag-usapan ninyo. Kahit minsan ayaw natin, kahit gusto nating palampasin, or mas madali na lang kung pagbigyan. Kasi sa paulit-ulit na clear and consistent, dun po natututo ang bata. Hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang mamalo. Ang kailangan lang ay klaro, simple, consistent. Mahirap, sometimes your child will push their boundaries, but the consistency is key. So they will obey because naiintindihan nila yung consequences. Hindi sila nag-o-obey because of fear only.